Hindi na mawawala sa isang kumpanya ang isang mayabang na katrabaho. Yung pakiramdam niya sa kanyang sarili ay alam na niya ang lahat ng bagay. Kahit ang totoo naman ay yabang lang ang meron siya. Ikaw, naranasan mo na bang maliitin ka ng iyong katrabaho? Kung ganon, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at leather. Ngunit para kay Jericho Velasco, ang hangin ay tila lason. Nakatitig siya sa huling litrato ng kanyang ama, isang lalaking may magaspang na palad at tapat na mga mata. Pumanaw ang matandang Velasco isang buwan nang nakalilipas. Iniwan sa kanyang isang imperyo ng mga gusali at negosyo. Ngunit bago pa ito, nalagutan ng hininga. May isang huling bilin ito na hindi maalis sa isipan ni Jericho. Anak, ang tunay na pundasyon ng kumpanyang ito ay hindi ang semento, kundi ang mga taong nakayuko habang nagtatrabaho. Huwag mong hahayaang lamunin ng taas ng gusali ang tingin mo sa lupa. Sa bawat sulok ng Velasco Enterprises, nararamdaman ni Jericho ang lamig. Hindi ang lamig ng aircon, kundi ang lamig ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Napagpasya niya, kailangang makita ang katotohanan sa likod ng mga ngiting plastik at pakitang taong paggalang sa kanya. Kinaumagahan, hindi ang mamahaling Mercedes-Benz ang pumarada sa basement. Isang lumang bisikleta ang itinabi sa gilid ng basurahan. Isang lalaking nakasuot ng kupasing t-shirt. Maong na may mansyang pintura. Ng kupas na sombrero ang pumasok sa service entrance. Siya, si Ismael, ang bagong janitor. Hoy, ikaw! Bilisan mo riyan! Sigaw ng isang boses na pumutol sa katahimikan ng labi. Lumingon si Jericho, o Ismael, at nakita ang isang lalaking naka-Amerikana, si Mr. Greg Santillan, ang operations manager na balita niya ay efficient, ngunit paborito ng board of directors. Opo sir, pasensya na po. Nahanap ko lang po ang utility room. Mahinahong sagot ni Jericho habang nakatungo. Wala akong pakialam kung anong hinahanap mo. Tingnan mo yung sapatos ko. Natalsikan ng putik dahil sa paglalakad mo malapit sa pinto. Punasan mo yan. Utos ni Greg. Lumapit si Jericho. Kumuha ng basahan mula sa kanyang balikat at lumuhod sa harap ng sarili niyang manager. Habang pinupunasan ng sapatos ni Greg, naramdaman niya ang matalim na tingin ng mga empleyadong dumadaan. Ang ilan ay naaawa, ang karamihan ay umiiwas ng tingin na tila ba nakakahawa ang pagiging mababa. Dahan-dahan lang. Alam mo ba kung magkano yan? Mas mahal pa yan sa kakarampot na sahod mo sa loob ng isang taon, basurero. Muling singhal ni Greg bago naglakad palayo habang tinatawanan ng kanyang mga kasamang supervisor. Sa loob ng isang linggo, naranasan ni Jericho ang impyerno sa sarili niyang kumpanya. Nakilala niya si Mang Carding, isang matandang janitor na 15 taon na sa serbisyo. Hayaan mo na sila, Ismael, bulong ni Mang Carding, habang nagtatanghalian sila sa isang maliit na sulok malapit sa bodega. Dito sa Velasco Enterprises, kung wala kang posisyon, para kang hangin. Nakikita lang kami kapag may kalat, pero kapag maayos ang lahat, hindi kami umiiral. Bakit hindi po kayo nagrereklamo, Mang Carding? Sigurado akong hindi ito ang nais ng may-ari, tanong ni Jericho, habang kinakain ang baon niyang tuyo at kanin. Tumawa ng mapait ang matanda. Ang may-ari? Si Sir Jericho? Nako, napakataas nun, Ismael. Siguro ay nakatingin lang yun sa mga graph at numero. Hindi niya alam na dito sa baba, ang mga manager niya ay parang mga haring walang korona. Lalo na yang si Sir Greg. Kapag hindi mo napunasan ang mesa niya ng tama, babawasan ang incentive mo. Kapag sumagot ka, memo agad.
Wala po bang nakakarating sa HR? HR? Magkakuntsaba sila. Ang maliliit na katulad natin, madaling palitan. Parang bumbilya. Kapag napundi, itatapon na lang. Isang araw habang naglalampaso si Jericho sa tapat ng opisina ni Greg, narinig niya ang isang mainit na pagtatalo sa loob. Isang batang accountant ang umiiyak habang lumalabas. Sir, kailangan ko lang po ng advance para sa operasyon po ng nanay ko. Isang linggo lang po, babayaran ko rin pong sahod. Pagsusumamo ng babae. Lumabas si Greg, bakasang pangahamak sa muka. Hindi ito charity institution, Elena. Kung wala kayong pambayad, huwag kayong magkasakit. At tingnan mo ang sarili mo, panaiyak ka. Nakakaabala ka sa trabaho. Gusto mo bang matanggal? Hindi nakatiis si Jericho. Lumapit siya habang hawak ang kanyang map. Sir, baka naman po pwedeng pagbigyan. Maayos naman pong magtrabaho yan si Elena. At emergency naman po ang dahilan. Tumigil ang mundo sa paligid. Ang mga empleyadong nakasubsob sa computer ay dahan-dahang nagtaas ng ulo. Isang janitor. Pinagsasabihan ang isang operations manager. Dahan-dahang lumingon si Greg kay Jericho. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Anong sabi mo? Ikaw, na tagalinis lang ng kubeta. Binibigyan ako ng payo. Nagsasabi lang po ako ng katotohanan, sir. Lahat tayo dito ay tao lang. Sagot ni Jericho. Diretsyong nakatingin sa mga mata ni Greg. Biglang kinuha ni Greg ang hawak na balde ni Jericho at ibinuhos ang madumi at mabahong tubig sa gitna ng hallway. Linisin mo yan, ngayon din. At pagkatapos mong linisin yan, pumunta ka sa HR. You are fired. At huwag mong asahan na makakakuha ka pa ng back pay. Sir, sobra na po yan, sabi ni Elena habang pinupunasan ang kanyang luha. Tumahimik ka rin. Gusto mo bang sumama sa kanya sa kalsada? Sigaw ni Greg. Lahat kayong manghampas lupa, tandaan nyo. Ako ang batas dito. Ang CEO, nasa bakasyon yun, nagpapakasarap sa pera. Wala siyang pakialam sa inyo. Kaya hanggat ako ang nakaharap sa inyo, yuyuko kayo. Tiningnan ni Jericho ang maduming tubig sa kanyang paanan. Tumingin siya sa mga muka ng kanyang mga empleyado. Puno ng takot, galit at kawalan ng pag-asa. Dito niya napatunayan na ang kanyang kumpanya ay may cancer. At ang cancer na yon ay ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sige po, Sir Greg, lilinisin ko to. Sabi ni Jericho sa isang boses na biglang nagbago. Hindi na ito ang boses na mahiyain at mahirap na si Ismael. May otoridad na ito na tila yelo sa lamig. Pero bago ako umalis, gusto ko lang malaman, ito ba talagang paraan ng pagpapatakbo nyo sa pamanang iniwan ni Don Teodoro Velasco? Huwag mong banggitin ang pangalan ng matanda, wala kang karapatan. Akmang sasampalin ni Greg si Jericho. Ngunit mabilis na nasalo ni Jericho ang kamay ng manager. Ang hawak niya ay mahigpit, parang bakal. Bitawan mo ako! Guard! Guard! Ilabas ang baliw na to! Sigaw ni Greg. Dumating ang dalawang security guard. Ngunit bago pa sila makalapit, may inilabas si Jericho mula sa kanyang bulsa. Isang gintong card na may tatak ng kumpanya at ang kanyang tunay na ID. Hindi na niyo kailangan tumawag ng guard, Mr. Santillan, sabi ni Jericho habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sombrero at salamin. Dahil ako mismo ang magpapalabas sa iyo sa gusaling to. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Nanlaki ang mga mata ni Greg. Namutla ang kanyang muka hanggang sa maging kasing puti ng papel. Ang mga guard na akmang susunggaban, siya ay biglang tumayo ng matuwid at sumaludo. Sir Jericho? Nauutal na sabi ni Greg. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig. Ismael ang tawag mo sa akin kanina, di ba? Basurero, hampas lupa. Naglakad si Jericho palapit kay Greg. Bawat hakbang ay tila tunog ng hatol ng pagpanaw.
Narinig ko ang lahat, Greg. Ang pangmamaliit mo sa mga tao, ang korupsyon sa HR, ang pagtrato mo sa mga empleyado na parang mga alipin. Sir, nagbibiro lang po ako. Kasi po, sinusubukan ko lang po ang disiplina ng mga bago. Disiplina? Sigaw ni Jericho na umalingaw sa buong palapag. Ang disiplina itinuturo sa pamamagitan ng halimbawa, hindi sa pamamagitan ng pagbuhos ng maduming tubig sa sahig. Ang tatay ko, nagsimula bilang kargador. Ang bawat sentimeng kinikita ko, galing sa pawis ng taong tinatawag mong basura. Lumingon si Jericho sa lahat ng empleyadong nakakapanood. Sa lahat ng narito, humingi ako ng paumanhin. Hinayaan kong mamuo ang mga ganitong uri ng tao sa ating kumpanya. Ngunit ngayon, tapos na ang araw ng pananakot. Tumingin siya kay Elena na kanina pa nakatulala. Elena, pumunta ka sa accounting. Ibigay mo ang pangalan ko. Kunin mo ang pangalan mo para sa nanay mo, hindi bilang advance, kundi bilang tulong mula sa kumpanya. At pagkatapos, bumalik ka rito. Ikaw muna ang mamahala sa departamento ni Greg hanggang sa makahanap tayo ng karapat-dapat. Pero sir, paano po ako? Tanong ni Greg, halos maiyak na sa takot. Tiningnan siya ni Jericho mula ulo hanggang paa. Greg, tanggal ka na. Pero bago ka umalis, may isang twist. Ang pagtatapos ng karir mo dito. Ngumiti ng bahagya si Jericho, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Dahil mahilig kang magpalinis ng sapatos at magtapon ng tubig, inutusan ko ang legal department. Lahat ng benepisyo mo ay ititigil habang iniimbestigahan namin ang mga ulat ng panggigipit mo. At kung gusto mong makuha ang huling sahod mo, may isang kondisyon ako. Ano po yun, sir? Gagawin ko pong lahat. Ibinigay ni Jericho ang map kay Greg. Linisin mo ang duming itinapon mo rito sa hallway gamit ang sarili mong panyo. Pagkatapos, hihingi ka ng tawad sa bawat janitor at utility worker sa gusaling ito. Simula kay Mang Carding. Walang nagawa si Greg. Sa harap ng lahat, lumuhod ang dating mayabang na manager. Gamit ang kanyang mamahaling panyo, sinimulan niyang punasan ang maruming tubig sa sahig habang humihikbi. Ang mga empleyadong dati niyang inaapi ay nakatingin lang, hindi sa tuwa, kundi sa pagkamangha sa bilog ng mundo. Lumapit si Jericho kay Mang Carding at hinawakan ang balikat nito. Mang Carding, salamat sa tuyo at kanin ha. Yun ang pinakamasarap na tanghalian na nakain ko sa loob ng mahabang panahon. Sir Jericho, pasensya na po kayo sa mga nasabi ko tungkol po sa inyo. Iyang-hiya na sabi ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, tama po kayo. Naging masyado ako nakatingin sa taas. Salamat po at ibinalik niyo ang tingin ko sa lupa. Ngunit habang naglalakad si Jericho pabalik sa kanyang opisina, tumigil siya at may naalala. Lumingon siya muli sa lahat. May isa pa pala akong gustong sabihin. Anunsyo ni Jericho. Ang posisyon ng operations manager ay bakante na. Pero hindi ako kukuha sa labas. Simula sa araw na to, magkakaroon tayo ng internal promotion program. Kahit janitor ka, security guard o clerk. Hanggat nagsisikap ka at may malasakit sa kapwa, may pagkakataon kang umakyat. Dahil sa kumpanyang ito, hindi ang suot mong suit ang nagdidikta ng halaga mo, kundi ang tibay ng iyong karakter. Nagpalakpakan ng lahat. May mga luha ng saya. Ramdam ang pagbabago ng ihip ng hangin sa Velasco Enterprises. Pagpasok ni Jericho sa kanyang opisina, may naghihintay sa kanya. Isang matandang abogado, ang katiwala ng kanyang ama. Sir Jericho, natapos niyo na po ang immersion test na iniwan ng inyong ama sa kanyang huling habilin. Sabi ng abogado habang may iniaabot na sobre. Binuksan ni Jericho ang sobre, may sulat doon ang kanyang ama na isinulat bago ito pumanaw. Anak, kung binabasa mo ito, alam kong nagpanggap ka na ring janitor. Ang hindi mo alam,
Hindi lang ito pagsubok para sa mga manager mo. Ito ay pagsubok din para sa iyo. Gusto ko malaman kung may sapat ka ring tapang na lumuhod sa sahig at maranasan ang hirap nila. Ngayong alam mo na ang pakiramdam ng maliitin, hindi mo na gagawin yun sa iba. P.S. Ang tunay na Ismael na janitor na pinalitan mo sa loob ng 1 linggo, siya ang tunay na nagmamay-ari ng 10% ng shares ng kumpanyang ito. Ibinigay ko yun sa kanya dahil siya ang nagligtas sa buhay ko noong nagsisimula pa lamang ako. Hanapin mo siya, Jericho. Siya ang magiging gabay mo. Nanlaki ang mga mata ni Jericho. Naalala niya si Mang Karding, ang matandang janitor na kasabay niyang kumain ng tuyo. Ang lalaking tinawag niyang Mang Karding ay ang Ismael na tinutukoy ng kanyang ama. Dali-daling lumabas si Jericho para hanapin ang matanda, ngunit wala na ito sa bodega. Ang tanging naiwan sa mesa ay ang kupas na sombrero at isang maliit na papel na may nakasulat. Mahusay ka, Jericho. Maipagmamalaki ka ng iyong ama. Ituloy mo lang ang pagiging Ismael sa puso mo, kahit nakaupo ka na sa gintong trono. Doon lamang naintindihan ni Jericho ang lahat. Ang pangmamata at panghahamak ay hindi lamang sakit ng mga nasa itaas. Ito ay isang laso na kayang pumatay sa dangal ng kahit na sino. Ngunit ang pagpapakumbaba, gaano man ito kababa sa paningin ng mundo, ang siyang tunay na nag-aangat sa isang tao. Mula noon, hindi na lamang Sir Jericho ang tawag sa kanya. Siya ang CEO na may pusong janitor. Laging handang maglinis ng kalat, laging handang makinig, at higit sa lahat, laging handang tumingin sa lupa kung saan nanggagaling ang tunay na lakas ng bawat imperyo. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong storya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.